Ngayon nga palang umaga ay may pasok ang aking hubby. Ngayon ay Monday holiday sana. Hindi dapat sila papasok pero pinapasok sila. Wala na nga silang rest day pero pinapasok pa rin sila ng holiday. Pero okay lang yun, dagdag At dahil holiday nga, tinatamad akong bumangon kaninang umaga. Hindi ko na nga sana siya papapasokin kaso hindi daw pwede. Eh di ito, nagtimpla na nga lang ako ng kape. Total nakasanayan ko naman to. Ito naman ang daily routine kung araw-araw tuwing papasok siya, ang pagsilbihan siya. Ang gagawin ko sa una talaga ay pagtitimpla ko siya ng kape para siya ay bago pumasok ng CR, may mainit siyang laman ng sikmura niya bago siya maligo. Pagkatapos naman yan, ipagluluto ko siya ng kanyang babaunin at kakainin. Pero ngayon, ang gagawin ko, una, iinitin ko yung mga pagkain niya na almusal kasi nga, may mga tira naman kami pagkain kagabi na yung inulam namin nilagang baboy. Then after that, pagluluto ko naman siya ng adobong baboy na ibabao naman niya. At dahil hindi naman siya OT ngayon dahil holiday nga. So, pagkain lang ipapabaan ko sa kanya, hindi ko na sinasama yung merienda. Minsan kasi ako na rin gumagawa ng merienda niya. Although sinasabi niya sa akin na meron daw doon siyang na-orderan o nabibilihang merienda. At andito ang aking hubby sa likodan ko. Sabi ko sa kanya kasi siya na yung kumuha ng pagkain dahil ako'y magluluto ng kanyang pambaon. At dahil nga tinanghali kami, so tulong na kami sa aming gawain sa umaga. Pinakuha ko na siya ng kanyang pagkain pagkatapos niyang magkape. Inuuna niya kasi yung kape bago yung pagkain. Iwan ko ba dito? Ako kasi iba pinagsasabay ko yung kape at saka yung pagkain ko pagka sa umaga ako kumakain. Kasi parang wala kasing gana pag wala tayong kapartner na kape, di ba? Aminin niyo yan, kayo din ganun. At ito na nga, ipagluluto ko siya ng adobo. Yun ang ipapabaon ko sa kanya. Although wala naman siyang OT o wala siyang overtime. So, kanin at ulam lang yung ipapabaan ko sa kanya. Kahapon kasi nabanggit niya sa akin pagdating niya. Kasi ang plano ko sana, gusto kong magtinda dun sa loob ng kanyang work kasi wala na dong canteen. Ang gusto ko sana, dun ako magtinda para naman may extra kaming income at saka meron din akong pinagkakaabalahan bukod sa aking pagbablog at dito sa loob ng bahay. Nakaka-boring kasi dito sa loob ng bahay. O aminin niyo yan, hindi lang ako, kayo din. Tapos sa paggagawa ng content, ang hirap, 'di ba? Sakit ng ulo mo sa kahanap ng content. Minsan yung iba nga napapanood ko. Minsan kung ano na lang ginagawa para lang mapansin yung kanilang mga views. Nakakatuwa naman at marami silang views. Pero minsan sabi ko, kaya ko pa bang gawin yun? Parang nakakahiya naman. Pero sabi nga, for the content, kaya mong gawin ang lahat. Pero sa akin, content muna ako sa mga normal na mga vlog ko lang. So, ito na nga. Tapos na tayong magayat ng sibuyas dito. Ayan, mabalik tayo sa aking pagluluto. At ayan, nagsalang na nga ako ng kawali at i-adobo ko na nga yung kanyang ulam. Hindi ko na nga pala naipakita sa inyo kasi putol yung video ko. Nakalimutan kong videohan. So, ang ginawa ko na lang po dyan ay ginisa ko. Inuna ko yung patatas. Siyempre, dahil yung baboy naman po ay napalambot na. So, malambot na yung baboy. Kaya mas inuna ko po yung patatas para sabay na silang maluto. Simpleng adobo lang po yung ginawa ko dahil nga ngayon umaga pa lang, mga sarado pa yung mga tindahan. So, wala tayong nabili mga ibang pangrekado dito. So, dahil nga, nilagyan ko na lang siya ng, pampasarap na, pinasarap ko na lang talaga yung pagluluto para sa kanya. Sana magustuhan niya. At sana pag uwi niya, wala siyang reklamo. Kilala ko kasi ang hobby ko pagdating sa pagkain. Napaka-reklamo, napaka-arte, napaka-pulaera. Ayan, ganyan po ang aking hobby. Pero, than other that, mabait naman siya. Okay naman siya dahil pag alis niya, bago siya umalis, sasabihin niya sa akin, pag hindi mo pa kaya, matulog ka muna. Pero minsan ginagawa ko talagang matulog. Pagka nakakalimutan ko habang nag-i-edit kasi ako, minsan nakakatulugan ko, nabibitawan ko yung cellphone. O kaya nakikipag-engage ako, nakakalimutan ko, nakakatulog na pala ako. Habang nag-i-edit nga pala ako, naglalaba ako dyan. Total ang akin namang washing machine ay automatic. Okay lang kasi hindi ko na siya kailangang pambantayan. So, pagkakataong ito naman, hinahanda ko ng kanyang baon kasi late na talaga siya. Nagmamadali niya na siya. Sinisigawan na niya ako. Nabilisan ko na daw kasi nagbablog pa nga ako. Naaabala yung aking ginagawa. Pero okay lang yan. Kaya pa. Carry pa. Yung mga 5 minutes pa bago siya malate. Charot. So, ayan, inilagay ko na po yung kanyang baon. Yung kanyang babaunin sa kanyang baunan. Yan po ang araw-araw na ginagamit niya. Ayan. So, sana magustuhan niya ang aking adobong baboy.
At ayan, tatakpan na natin ang kanyang baon. Tapos ilalagay ko na po yan sa bag niya para ready na po pag alis niya. Kailangan lahat kompleto ang mga nakalagay sa bag na kailangan niya. Kasi pag hindi ko po ginawa yun at nakalimutan kong isa sa mga gamit niya o mga kailangan niya sa trabaho niya, lagot ako pag uwi niya. Talagang siguradong ako ay bubungangaan niya. Ayan, nataalis na po siya. Ayan, see you my next vlog. Thank you. Salamat sa panonood.